Binibigay sa atin ngayon mga kapatid ang tunay na pamantayan ng pag-ibig. Ano ba ang sukatan upang masabi nating ang pag-ibig mo'y ganap? Dahil ang paanyaya ng Panginoon sa mabuting balita ay maging ganap kayo tulad ng inyong ganap na Ama sa langit. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang problema, perfect nga naman talaga ang Diyos. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, wala ka nang maipupula sa Diyos sapagkat ang perfection ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita na ng kanyang anak na si Jesus. Di siya lumaban, di niya pinagtanggol ang kanyang sarili, hinayaan niyang siya'y patayin ng kanyang mga kaaway, hindi siya gumanti. Alang-alang sa pagmamahal niya, dahil kaaway at hindi, mahal niya. Kaya handa niyang ibigay ang kanyang sarili kahit kanino, kahit sa kaaway pa. Ang problema, tayong mga tao ay hindi perpekto. Palagi kasi nating palusot, tao lamang, pasensya na. Totoo naman yun na tayo yung mga tao ay mahihina. Hindi naman talaga tayo mga perpekto. Pero pwede bang maging perpekto ang pag-ibig ng Diyos sa bawat tao na hindi naman perpekto? Pwede. Ito kasi ang sinasabi ng Panginoon sa mabuting balita. Kung ang arkitekto ay marunong mag-implementa ng kanyang plano to the perfection, dahil siya naman ang nagplano, ganon din ang Diyos. Dahil ang Diyos ang may arkitekto ng ating buhay at kasaysayan hanggang sa tayo mamatay, alam niya rin kung paanong magagawa niya tayong perpekto sa kabila ng katotohanan na tayo hindi naman mga perpekto. Kaya hindi pwedeng idahilan ng tao na hindi naman ako perpekto para lamang yang nirarationalize mo na yung kasalanan mo. Hindi perpekto kaya ganyan, nagkasala. So, natural na yan, normal, acceptable lamang yan. Pero, kung tayo nakikinig sa arkitekto ng buhay natin at nagpapasailalam sa Kanya, siyang bahalang bumuo ng isang perpektong pag-ibig sa atin. Meron ba tayo mga patutuo dito? Mga kapatid, ang pagmamahal sa kaaway ay kung saan handa mong ibigay ang iyong sarili sa Kanya na hindi ka maghihiganti. Abay, napakarami na. Sa mga Pilipino lamang, ilan na yung mga naging martir natin sa pananampalataya. The perfection of God's love has made manifest, halimbawa kay San Lorenzo. Hindi na pag-ibig ng tao o kakayanan at kapangyarihan ng tao ang naghahari noong siya ay pinapatay doon sa Japan. Kundi it is the perfection of God's love working in that person. Kaya posible na maging perpekto ang tao dahil pinagiging perpekto ng Diyos ang mga bagay na hindi perpekto. Kaya nga, yun ang hihingi natin sa Diyos. Bagamat tayo maraming mga flaws, marami tayong mga kapintasan, kahinaan at kasalanan, sa takdang panahon, kung hinihingi natin sa Diyos na maging buo at ganap ang Kanyang pag-ibig sa atin, maging ang ating mga kaaway ay mapapatawad na natin sapagkat yun nga ang katuturan ng perfection ng pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Na hindi ka nakikilala, na para bang kapag umulan, mababasa, makasalanan at banal.
Ganon ang sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos ay pinapapatak niya, isinasabog niya, at hindi namimili kung sinong tatanggap nito. Mga publikano, mga hintil, mga banal, mga taong mabubuti, makikinabang dito, madidilig ng tubig na galing sa langit, mahuhugasan ang kanilang kasalanan kung tatanggapin natin ito, mga kapatid. Sapagkat ang tubig, ang ulan, kapag hindi natin sasahurin, hindi tayo makaiipon ng tubig. Oo, ang grasya ng Diyos ay pinapapatak niya araw-araw, pero kung walang sasahod nito, para ka mayroong isang alulod, nasasahod ka doon ng tubig, hindi ka makapaglilinis ng buo. Bagamat sa dami ng patak na ulan, pag ito'y bumagsak at malakas, mababasa at malilinis din ito. Pero importante ang intensyon din ng tao na sahurin. Saan tayo sasahod? Maraming channel na sahuran. Parang imbudo ng grasya ng Diyos. Ang sakramento ng pababalik loob at pagkukumpisal ay isang imbudo ng Diyos upang tayo'y linisin, upang tanggapin natin ang kanyang kapatawaran at maging malinis ang ating puso't kalooban. Ang iba pang mga sakramento ay imbudo ng Diyos upang padaluyin niya ang kanyang grasya. Kaya wala rin tayong lusot. Tayo lamang ang gagawa ng dahilan upang hindi natin matanggap ang grasyang ito na laganap, na wala tayong ginawag-gawa ko upang sahurin ito. Sapagkat tayo rin naman ang makikinabang. Kung tayo magiging perpekto sa pag-ibig ng Diyos, tiyak na tayo ay pupunta sa langit. Sapagkat ang nakapupunta doon ay mga tao na nagiging perpekto ang pag-ibig ng Diyos sa kanila dahil sila ay naging bukas, nagkaroon ng kababaang loob upang tanggapin ang anumang panukala ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ito, mga kapatid, siguro ang dapat pagsumakita nating mga tao, dahil ito ang pinakamahalaga. Ang hirap mabuhay kasi ng maraming mga bagahe, ng inggit, ng puot, galit sa kapwa. Hindi magiging perpekto ang pag-ibig ng Diyos kapag meron tayong mga alaga sa loob na hindi natin mapakapakawalan dahil sa kayabangan natin. Masyadong ma-pride kaya ayaw bumaba. Kaya hindi din niya matanggap yung pag-ibig ng Diyos. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nagmula sa itaas, ang pag-ibig na ito'y bumaba para sa ating mga nasa ibaba. Kaya hindi ka rin pwedeng magpakataas para matanggap mo ang pag-ibig ng Diyos na ikinalat na sa ibaba. Sasahurin, pupulutin, sapagkat laganap ito kahit saan. Pero sa kababaan, nandoon ang maraming biyaya na ibinubuhos ng Diyos na dapat na lamang nating hanapin upang matagpuan ito. Kaya mga kapatid, sa puntong ito, patuloy pa rin ang pag-aanyaya sa atin ng Diyos na makapagpatawad, humingi ng tawad, at sa kahuli-hulihan, makapagmahal sa kaaway.